Kung paniniwalaan si Senate President Cheese Escudero, baka katapusan pa ng Hulyo aandar ang impeachment trial kay VP Sara Duterte. Pero ngayon pa lamang, sari-saring petisyon na po ang sinampa sa Korte Suprema para madaliin o di kaya ay pigilan ito. Isa na rito si mismong VP Sara Duterte na nagsampa ng petisyon sa Korte Suprema ngayong Miyerkules para huwag pagulungin ang paglilitis. Sa kanyang petisyon, sinabi ng bise na pinagbabawalan ng konstitusyon ang pag-initiate ng higit isang impeachment proceeding laban sa isang opisyal sa loob po ng isang taon. Saan galing ang hugot ng bise? Sumototol kasi 4 po na impeachment complaints ang inihain laban sa kanya sa mababang kapulungan sa loob lamang ng 2 buwan. At ang reklamo na naka-impeach sa kanya ay ang pang-4 o yung huling reklamo na hinain at pinasa noong Pebrero 5 ng taong ito. Labag na raw ito sa konstitusyon dahil isa lamang na reklamo ang maaaring paandarin sa isang taon. Ano yung pagkakasabi sa konstitusyon? Ito po. No impeachment proceedings shall be initiated against the same official more than once within a period of 1 year. Kung gayon, ito po ang importanteng tanong. Kailan masasabi na meron nang na-initiate na impeachment proceeding? Dahil isa nga lang po ang pwede sa isang taon. Taong 2011 pa lamang, meron na pong hatol ang Korte Suprema sa gantong klaseng mga problema. Si dating Ombudsman Merceditas Gutierrez, sinampa ng 2 impeachment complaints noong taong 2010 na tinanggap naman ng Kongreso. At kalaunan, tuluyang na-impeach si Gutierrez ng Kongreso. Pero bago yan, inakyat ni Gutierrez ang issue sa Korte Suprema. Dahil 2 ang kinaharap niyang impeachment complaints, kinestyon ni Gutierrez ang anong paglabag sa 1-year ban sa impeachment proceedings sa dapat isa lamang. At sa huli, kinatigan ng Korte Suprema ang Kongreso. Hindi raw nalabag ang 1-year ban ng konstitusyon. Ang pagsampal lamang ng reklamong impeachment ay hindi pa po katumbas ng pag-initiate nito ayon po sa Korte Suprema. Kailangan kilalanin muna ito ng Kongreso at yan ay mangyayari lamang pag inakyat na po ang reklamo sa House Committee on Justice. Dagdag pa ng Korte Suprema, hindi maaaring gawing patakaran ang konsepto ng first to file dahil kawawa naman daw ang mga may balak magsampa ng seryosong impeachment complaint kung makikipag-unahan lamang sila. Matatandaan po na nung panahon ni dating Pangulong Gloria Arroyo na uso ang tinatawag na inoculation. Taon-taon na unang nagsasampa ng impeachment complaint laban kay Arroyo ang yumaong abogado na si Oliver Lozano para siyang nakikipag-unahan sa oposisyon sa pagsampa po ng reklamong impeachment laban kay GMA. Dahil hindi pa malinaw ang patakaran noon ng 1-year impeachment ban, ang paniwala kasi ng ilan, ito po ang paraan para mabakunahan si Arroyo ng 1 buong taon laban sa lahat ng ibang impeachment complaints. Kalaunan naglabas ng sarili nilang patakaran ang Kongreso tungkol po dito sa isyong ito. Sa Rule 2, Section 2 ng House Rules of Procedure for Impeachment ng 15th Congress, ito po ang nakalagay. Matuturing lamang na initiated ang isang impeachment complaint kapag meron pong nagsampa ng reklamo at kapag ito po ay pinasa na sa Justice Committee. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malalimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, tumutok lamang at pag-subscribe sa social media pages ng News 5.